Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Ay mga kapanalig, andito po tayo ngayon sa Santo Domingo Church o mas kilala bilang the National Shrine of Our Lady of the Most Holy Rosary of La Naval de Manila. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang Math Ventures. Tara mga kapanalig! Nagsimula ito bilang wooden chapel taong 1587. Ang simbahang itong kinikilala bilang one of the most iconic buildings in Quezon City and one of the 7 great churches of Intramuros, Manila. Ang original Santo Domingo Church ay sa Intramuros, Manila, ngunit napinsala ito noong World War II. After the war, nagdesisyon ng mga Dominicans na i-relocate ang simbahan sa mas malaking site, which is Quezon City, and it was inaugurated in 1954. Ay mga kapanalig, Ba't di matinay? Sa labas ay may nakilala tayong mga kapanalig Dominican Order of Preachers. Shoutout po sa inyo! Sa fasada ay makikita ang image ng Our Lady of the Holy Rosary of La Naval de Manila. Along with this is the 1954 Francesco Montes, The Story of La Naval de Manila, above the Santo Domingo Portal. History na agad ang bubungad sa iyo, no? 1646, noong naharap sa digmaan ang mga Kastila at Pilipino mandirigma laban sa Dutch Republic. Sama-sama nagtungo mga mandirigma sa Santo Domingo Church sa Intramuros, Manila at agad na nanalangin sa Our Lady of La Naval. Kung sila'y magtagumpay ay nangako sila sa mahal na ina na sila'y lalapit sa kanyang imahe ng nakaapak matapos ang 5 digmaan noong March 15, July 25 and 31, September 16 and October 4, 15 mga Pilipino lamang ang nasawi at ni isang barko ay hindi lumubog. Samantalang ang mga Dutch naman ay 500 men ang nasawi at 2 barko ang lumubog. Kung digmaan ay dumatal, kay Maria ay manalig at humiling ng gabay at tiyak na makakamtan ang tagumpay. Besides that ay ang paanyaya para sa pista ni Santo Domingo, this enormous image of Saint Dominic de Guzman, made by Italian Francesco Monti as well. Malapit sa bell tower ay may orasan rin pala. Time check mga kapanalig. For sure ay beautiful enormous stained glass windows ang naghihintay sa atin dyan sa loob. Pagpasok ay bubungad sa iyo agad ang donation boxes and may distinction sila whether for parish maintenance, parish program, for devotees, and etc. And this Jubilee Cross with the Pilgrims of Hope 2025 logo, holy water font na hindi dapat pinaglalaruan, bagkus ay iginagalang. The door has this pattern of boxes, and pag tumingala ka, ay ganoon rin ang pattern na iyong makikita. While walking through the aisle, you will be in awe with such beauty. Besides the pattern sa itaas, murals depicting different scenes in the life of Saint Dominic de Guzman such as the year 1214, ang ipagkaloob ni Mama Mary ang rosary kay Saint Dominic, and the other is Saint Dominic reads the Gospel of Matthew and the Epistles of Paul, which were said to be given to him by the apostles Peter and Paul. Sa altar ay makikita ang mosaic ni Saint Dominic de Guzman, made in Spain with enameled glass de Cera from Italy, holding the rosary given by Mama Mary and the Bible given to him by Saints Peter and Paul, a star over his forehead na nakita ng godmother niya sa kanyang baptism. At his feet is a dog with a torch and its mother over the world. Sa magkabilang gilid ay ang Rafael de Casal's painting depicting Saint Lorenzo Ruiz in the left and the 16 martyrs of Japan sa right side, and the crucifix and the altar below. And looking around you are beautiful stained glass windows kung saan mula rito ay tumatagos ang angking ganda ng mga tagpo sa buhay ng mga banal. Pagpunta sa right side ay nakita kong isang kapanalig nating ganoon na lamang ang pananalangin ng mataimtim kay Saint Margaret of Castello. Along with Saint Lorenzo Ruiz, dito sa retablo ay makikita si San Martin de Porres, isang Dominikanong namuhay sa pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan. Andoon rin sina San Vicente Ferrer, Mother of Perpetual Help, Saint John Macias, na nagpapaalalang sa pagdarasal ng Santo Rosario ay isama natin sa ating pananalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pagtingala sa dome ay makikita mo ang octagon pattern niya along with more windows kung saan nababanaagan ang liwanag and more stained glass. This is depicting the Assumption of Mary into heaven, right on time. August 15, noong nagpunta kami noon, meron palang piano organ sa taas kay ganda sigurong marinig ng mga musika roon. At pagtungo mo naman dito sa left side, dito makikita ang retablo kung saan nakalaga ang Nuestra Señora del Santísimo Rosario, La Naval de Manila, na sa aming naobserbahan, bawat minuto, bawat oras ay tiyak may mananampalatayang hihinto para manalangin, magdasal ng Santo Rosario,
o magdilay habang pinagmamasdan ang angking ganda ng mahal na ina. Ang 142 cm tall image na ito ay pinakamisyon ni Governor General Luis Perez Dasmariñas y Paez de Sotomayor at na-supervise ng isang sundalong naging pari na si Hernando de los Rios Coronel. Inukit ng isang Chinese immigrant ang imahen na yari sa ivory at kahoy, nakadamit ng bastidor at may strong Asian looks. Sinasabing ang mahal na birhen ay nakipag-usap sa manguukit na maging gentle lang kasi nga masakit ang bawat hampas ng pait habang inuukit. Tumakbo ang manguukit at agad na nagpa-convert sa Kristyanismo. Ipinagdiriwang kanyang kapistahan tuwing 2nd Sunday of October, Holy Rosary Month. Grabe ang kinapwepwestuhan ng mahal na ina. Tila siya ay isang reyna na nasa tronong maringal. The background of blue and gold gives a royal vibe. Napansin ko rin itong tabernacle kung saan may details of Jesus instituting the Eucharist in the Last Supper. Ang rangya! Naobserbahan ko rin ang moment na ito kung saan sa pagtingala ni Nards, tila nakikipag-usap rin siya sa mahal na ina. Sa aking mga mata, nagliliyab ang mahal na ina sa liwanag na kahit ako, tila di ko siya kayang titigan sa liwanag at gandang kanyang taglay. I took the chance na makakakyat on the left side staircase which will lead to this small window. Details with gold ornaments and the crown of royalty, and this relic detailed with gold roses. The memorare prayer for the faithful to pray. Hindi ko man mahawakan ng kanyang damit, naharangan man ng salamin ay pakiramdam ko ay nahawakan ko na rin siya. Tumatagos sa salamin ang aking mga panalangin patungo sa kanya at tumatagos ang kanyang yakap at pagmamahal patungo sa akin. Matapos ang isang panalangin ay bumaba na ako sa right side at ganoon pa rin. Hindi talaga nawawala ng mananampalataya sa left side ng simbahan. Yung Our Lady of La Naval at paglabas mo sa left wing na ito ay garden. At sa paglalakad natin sa hall na ito, merong mga saints like yung isa si San Jose. Dito naman Santo Domingo de Guzman. Carved in parang barrel siya na Dominican Saints. Oo, San Jacinto. Ayan yung may monstrance at saka poon. Madalas ko siya makita sa mga pictures sa social media noon eh. Dito sa hall na to, ayan, pwedeng, okay. Papunta raw siya sa religious store, sabi ni Norts. Ayan, may kita natin yung mga, sabihin na natin mga mahalagang tagpo and pictures kapag may mga events sila ng La Naval. At itong simbahan na to ay pinangangalagaan ng mga order of preachers. Yes. O natawagin natin sila mga Dominican. Maaliwalas ang hangin dito. Ang sarap tumambay dito, no? Siguro office nila. Malamig dito, no? This is another view of the garden. At dito tayo nagdasal, no? Galing na rin kasi kami ni Nerds dito last year and dito kami nag-alay ng aming mga munting panalangin. Ito ulit siya. Ang ganda ng image nito. Meron pang matanda kompleto, no? May bata, may matanda. Ito naman merong medical and dental clinic. Dahil may clinic to. Ito, ang museo ay nakasarado. Nakita rin namin itong religious store filled with saints, books, crucifix, posters, and many more. More poon and more novenas. Sa aming maikling pananatili dito, ay nadama kong muli ang pagmamahal ng mahal na birhen ng La Naval de Manila kung papaanong bawat minuto at oras ay may lalapit sa kanya dahil siya ay nanay rin natin. Tulad ng ating mga nanay, sa kanila ay mahilig tayo magsumbong, magkwento ng mga nangyayari sa atin sa maghapon, humihingi tayo ng tulong sa oras ng pangangailangan. Iyan ang naobserbahan ko sa iyo, mahal na ina, hoping na makabalik at makita ka naming muli. Viva la Virgen! Mga kapanalig, dito po sa left wing ng ating simbahan ay makikita po ang Our Lady of La Naval. At makikita rin po natin ang ilang mga kapanalig natin na patuloy sa pananalangin ng Santo Rosario, pagbulong ng kanilang mga prayer intentions at ng kanilang mga kahilingan. At dito na naman po nagtatapos ang isa na namang adventures dito po sa Santo Domingo Church. Makita-kita po tayo mga kapanalig. God bless us always. Kita-kits!